natin ay winning souls for Christ. Tinawag ko na rin to dahil sabi ko nga kanina, next week ay parang Holy Week. So it's better to discuss more about soul winning because of what Jesus has done. So ito yung ating first session, goal to win the prize. So meron tayong 4 na session. So let's read this all together. John chapter 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you, and I ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Father God, we honor you, Lord, today and this afternoon. We continually welcome you. And in your presence, O God, allow us to study your word, meditate, and give us your wisdom, your knowledge and understanding. We are praying, God, that you will anoint not only thy servant, but each and every one here of your ministry workers, O God. Allow us, Lord, to be used as a channel of blessing, especially, Panginoon, sa pagtuturo at pag-share ng iyong mga salita. Bigyan mo ito ng buhay at kapangyarihan. Patuloy na ito ay maging tunay na matanim sa aming puso at isip. Ito ay lumago at magbunga para lamang sa iyong kaluwalhatian. Salamat din, Panginoon, sa availability ng bawat isa na narito, maging sa mga kapatiran namin na maaaring parating, Panginoon, na ingatan mo rin ang kanilang pagta-travel, coming here sa villa, Panginoon. Maraming salamat. We just bind every distraction, disturbances, sleepiness, lack of weight, lack of faith, lack of wisdom, in the name of Jesus Christ. We pray for your divine understanding, Lord, and even the Holy Spirit, Lord, to teach us and be our master teacher today. We just want to welcome you and give back to you all the glory that you belong, that all this belongs to you alone. In the mighty and precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise God. So, actually, more on soul winning to, yung sinasabi ko nga, ang ating month of April. Sabay-sabay natin basahin. Soul winning is something that is and should be the quest of every believer. As souls are the only thing that you and I can take with us when we die. The power to be witnesses is to preach boldly and proclaim the good news with the confidence that the gospel is the power of God unto salvation. So, yung essence ng Christianity natin, it is not just like to be saved or to know that you are going to heaven. Sa lesson na to ng 4 na weeks, I believe na ito yung magbibigay ng ibang mas malalim na understanding sa bawat isa. Kaya gusto ko to church-wide na ma-reach out yung mga kapatiran natin na makita nila na yung pagkakatawag sa atin to be born again is not just the will of God to be saved for each and every one of us. Sabi nga dito, our soul is the only thing that you and I can take with us when we die. So, makikita natin dito yung value ng soul. Na pag tinitignan natin yung mga tao sa labas, sa totoo lang, we don't care. Hindi pa tayo nagsisink in sa situation na pag tumingin ka sa tao, iniisip mo agad, saan kaya ito pupunta? Sa langit o sa impyerno? Parang gano'n. We do not see according to the eyes of God. Yeah. Kaya yung lesson na ito is something that we can see people around us in the light of the eyes of God. So ito po yung tema ng ating lesson. And the power to be witnesses is to preach boldly and proclaim the good news with the confidence that the gospel is the power of God unto salvation. Pangalawa, ito yung sinasabi ng introduction na lahat ng Christian, nagkaroon siya ng chance
na mag-save dahil somebody spoke about the Lord. Pero in return, tayo naman na born again, parang ang hirap magsalita, ang hirap mag-share, o ang hirap magkaroon ng tinatawag na confidence para i-share yung good news. Kaya yung lesson na ito ay magbibigay din sa atin ng confidence na yung gospel na natutunan natin, dala-dala natin, may power talaga yun. May power siya. Which is the power of God to save people. Yan. So, wala. Meron tayong icebreaker. How do you see the response of the Christian community affects the number of people receiving eternal life with God in His kingdom? So, ano yung nakikita natin yung Christian community, yung response nila about our lesson? Halimbawa, sabihin na natin yung soul winning. Paano ito nakaka-apekto sa mga pupunta sa kaharian ng Diyos? No? Ano yung nakikita natin na effect ng response ng Christian community sa mga tao papunta sa langit, let's say, no? Ano yung effect nun sa tingin nyo? Sister Levi, Sa akin po kasi we play a very important role as a Christian in sharing the Word of God to other people. Kasi di ba nga yun yung Great Commission natin dito sa mundong to, mula nung nakakilala tayo sa Panginoon. And di ba nga sabi ng Panginoon sa Bible din na pag malapit na siyang dumating, maririnig na siya ng lahat ng mga tao dito sa mundo. Even sa ends ng world na, yun nga ang term sa Bible. Kaya dapat bilang sa Christian, pagpagamit tayo sa Lord para ma-share natin yung goodness ng Panginoon, kung paano niya sinave yung soul natin. Ganon din dapat natin nakikita yung mga kapatiran natin na nakapaligid sa atin. And kaya tayo nilalagay ng Lord sa isang lugar or with other people kasi meron tayong, kumbaga yun yung natin, mission natin sa ating Panginoon. And yun po, gusto ko lang din pong i-share pass kasi noong nakaraan po na galing po akong Saudi, ilan lang po yung mga Pilipino po doon. And mafe-feel mo talaga doon yung Eid nila, ay yung Ramadan season nila kasi tahimik sila, lahat sila mga Arabo, tapos ang kainan talaga doon, sarado talaga ng lunchtime. And then, for 3 weeks na pupunta ako doon, parang kako, Lord, paano ko kaya masasharean yung mga fellow Filipino kababayan ko dito? Pero praise the Lord kasi yung mga samahan po namin doon, kahit na bagong kakilala pa lang po kami, nababanggit ko po ang salita ng Lord, praise the Lord, ganun po ba? Pero hindi ko po siya direct na nasasabi. Parang may part pa sa akin na minsan nakakapag-hold back po ba ako. Kaya sabi ko, Lord, wala na akong ticket sa masusunod na buwan kahit na hanggang May daw ako. Pero sabi ko, Lord, ikaw na yung gumawa ng way para ma-share ko boldly yung salita mo. Then here comes na out of sa sudden, ang mismong nag-open up is yung isang kababayan po doon na tinanong nila kung anong religion ko. So, alam na nila agad. Sabi po nung isang kasama namin, alam ko yung Christian yan, si Madam, parang gano'n po yung sabi po nila. And praise God po kasi kung paano daw po ako magsalita, gano'n po, is doon daw po nila na-realize na Christian daw po ako. Tapos, yung moment po na yun, parang doon po ako biglang, Lord, alam ko ito na yung time na yun. Kaya nung time na yun, yun po yung sabi ko sa kanila, it's not all about yung religion po natin, kundi yung ating paniniwala sa ating Panginoon, yung faith natin para tayo masisave sa mundong to dahil ano lang ba naman yung buhay natin dito sa mundong to. Saglit lang siya compared sa eternal life and so on. Alam niyo po yung nakakatuwa po na bago po, last day ko na po yung araw po na yun, yung nangyari po na yun. Paalis na po ako ng afternoon ng mga 4 p.m. Tapos, mga 1 p.m. po yun na nag-gather po kami nun sa pantry. So yun, praise the Lord, alam ko po na kaloob po yun ng Lord. Kaya, kung ako po kasi medyo mahihain pa po ako na parang i-grab po yung situation. Pero naniniwala po ako na kapag gusto po ng Panginoon talaga na desire din po natin na magpagamit sa Kanya, at pinag-pray natin siya, He will make a way para parang i-push ka niya para gawin mo yung
yung word, yung ano yung commission, yung mission mo na yun bilang isang Christian. So yun lamang po, praise the Lord. Yun, praise the Lord. So, maganda po yung example ni Sister Levi. Unang-una, yung sabi niya yung significant role ng Christian. Malaki yung effect niya sa mga papunta sa langit or mapapahamak sa impyerno. Siyempre, yung mga gagamitin ni Lord, sila yung maglalagay ng multiplication ng soul o addition ng soul para sa kanyang kaharian. Maganda rin yung example ni Mr. Levi kasi siguro kung yung encounter niya sa mga opisina niya, mangyayari yan after ng buwan na to, mas malakas na loob niya. Kaso nangyari before ng lesson na to eh. Anyway, maganda rin yun. No? So yung unang lesson natin is my goal to win the prize. So ano yung first lesson na to sa ating topic, winning soul for Christ. My goal to win the prize, ang essence nito, sa mga magtuturo ng topic na to, para malaman nyo, no? Hindi tayo magkakaroon ng desire mag-share ng gospel pag wala tayong goal. Kahit anong gagawin natin sa buhay, pag hindi tayo nag-set ng goal, walang nangyayari. So, kung gusto natin mag-win ng soul, dapat we have to make a goal. As a Christian, ito yung sinasabi ni Paul sa kanyang salita. Philippians chapter 3, verse 14. Actually, this is what I said pag binasa mo. But this is in Philippians chapter 3, verse 14. Sabi niya dyan, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I believe na dumaan na sa inyo yung Bible verse na yan, o maaaring napakinggan nyo doon sa preaching. Pero I wanted to see the emphasis of press on. Sabi niyan, I press on toward the goal. Kasi pwede kang magka-goal this year or even last year. Pero pag katapos ng taong 2024, baka huminto ka na. O kaya magka-goal ka this year, 2025, maybe after 1 or 2 years, hinto ka ulit. So, ang ibig sabihin ng I press on, you have to continue moving forward. We have to continue as a Christian, moving forward until the time of Jesus Christ. Kaya yung soul winning, hindi siya nag-e-end dahil tapos na yung goal mo. Kasi ang goal natin is to press on. You have to continue. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, yun po ibig sabihin ng press on. The outward call of God in Christ Jesus includes all the purpose that God had in mind in saving us. Includes salvation, conformity to Christ, joint heirship with Him, home in heaven, and accomplishment of divine purpose. So, si Paul, malalim yung sinasabi niyang goal. Bakit? Kasi kasama na din lahat. Yung alam mong ligtas ka, alam mong papunta ka sa langit, alam mong binabago ka ng Panginoon, alam mong tagapagmana ka, katulad ni Jesus Christ. Pero meron pang maaaring makalimutan natin, may divine purpose ang Panginoon sa atin. Ano yung divine purpose na yun? Magdadala tayo ng kaluluwa. Hindi pwedeng pumasok tayo sa langit, nag-iisa na tayo. No? Yun po yung iba pang masasabi natin na accomplishment of His divine purpose. Pakibasa na ito. Let's start again with, siguro, pag-ano lang tayo ulit, no? Si Brother Selby na lang. 1 Corinthians chapter 9, 24-25. 1 Corinthians 9:24-25. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Yan. So, dito sa verse na to na si Paul din ang nagsulat, in-emphasize niya uli rito yung parang ang isang Christian ay nasa racetrack o nasa isang paligsahan, competition.
na para siya manalo, iniisip niya, kailangan i-discipline niya yung sarili niya. Magkaroon siya ng strict discipline, at syempre, yung goal niya ay hindi siya tatakbo ng matatalo siya. Actually, ang ending nun ay hindi siya tatakbo na hindi siya makakarating sa finish line. Diba? Hindi ibig sabihin lang na, anyway, isa lang naman ang mananalo eh. Ang ibig sabihin ni Paul nun, hindi siya tatakbo na alam niya, hindi siya makakarating sa finish line. Alam niya, makakarating siya sa finish line. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, may tanong tayo dito. God called us for a divine purpose. No? Can anyone share a short testimony how God helped to meet a certain goal in your spiritual life? Siguro, baka marami na to. Nagkaroon tayo ng isang goal sa ating spiritual life. Ang testimony lang na to, paano mo na-meet yung goal na yun? Kahit isa lang. No? Sister Vanessa, ayan. Ayan po, ang ganda po ng tanong, Pastor. It's very timely. Siyempre, sabi niyo nga po is how we will run if we don't have goal. Kasi ang goal po natin is talagang to finish the line. So, bago po ako naging Christian, ako po ay, siyempre, unbeliever kasi hindi ka Kristiyano. Pero nung panahon po na ako hindi Kristiyano, wala po akong, parang wala po akong goal tungkol sa spiritual life. Pero when I come to realize na mayroon pong nagtsaga sa akin at talagang nakita ko yung testimony ng buhay ng taong yon, parang nung naging Christian ako, nagbigay din ako sa sarili ko ng I need to have a goal spiritually. At number one goal ko po is, of course, yung sarili ko muna. Kailangan kong i-feed yung sarili ko kasi I cannot give if I don't have. Kaya po nung nag-start po akong matuto ng iba't ibang pananampalataya, iba't ibang tawag dito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon from Philippines and until now po dito sa HEP. Now I'm already 17 years sa HEP and I really thank the Lord for that. Ang goal ko po noon is ako po ay mabago. And praise God, binago po ako ng Panginoon. At sumunod ko pong goal, mabago po yung pamilya ko, maayos po yung pananampalataya ng asawa ko, ng anak ko, ng nanay ko, ng tatay ko, and that goal ay nakamit po at binigay po ng Lord. At hindi lang po yun, sa mga tao pong when the Lord asked me to lead the Sharjah Bible Study Group, marami po kami mga napagdaanan for 17 years. Mga transient from Ate Virgie, from Anna, from Ate Julie. Yung goal po namin is to touch others' lives, hindi lamang po sa friendship, kundi spiritually, na makilala nila si Jesus na bilang tagapagligtas. At yun po, praise God sa buhay ng ating pastor na patuloy na nag-feed sa atin spiritually. To God be the glory. Praise the Lord. Nakasama ako sa goal na yun eh, kasi nung dumating si Brother Romel, hindi siya Christian. Kaya lang, dahil sasakay siya papuntang metro, sumasabay siya sa akin mula sa Tawon, sa Sarja. Yung bahay, isa yung building namin, di ba? Sumasabay siya every morning hanggang dito sa EK, sa bus stop. So, pagbaba namin sa flat, sinishare ko na siya kagad. Everyday yun. Siguro, hindi ilang taon yun, no? Pag hindi siya pa naman born again, eh. Kaya hindi niya makalimutan yung buhay na paano siya unti-unting na-convert ng Lord. Hindi ako nag-convert sa kanya. Panginoon nag-convert sa kanya. Pero naging bahagi lang ako. Kasama na yun sa prayer niya, Sister Vanessa. So, praise God for that. Ngayon, point number 2 natin, no? Sa unang point natin, God has a divine purpose, no, sa atin. So, pangalawa, God declared the harvest is ready. So, kung meron tayong goal, kailangan malaman natin sa mata ng Panginoon, sa kanyang mga salita, na yung goal natin ay attainable. Di ba? Sabi nga lang, di ba? Ewan kung alam niyo yung salitang SMART.
pag nagano ka ng goal or objective, dapat smart yun eh. Yung S, specific. Ano yung M? Measurable. Ano yung A? Attainable. You see? Attainable. So sabi ni Jesus Christ, do you not say there are still 4 months and then comes harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. So, ano ibig sabihin ni Jesus Christ? We must focus on the work which Christ has for us to do. Kasi, imposible na kung may goal tayo na mag-win ng soul, wala tayong mahahanap na soul. Impossible. Sabi ni Jesus Christ, lahat ng titignan mo sa paligid mo, right na for harvest. Right na sila. So, Christian service has no unemployment. Sabi mo sa katabi mo, wala ka naman palang unemployment eh. Walang unemployment sa Christian, di ba? God has worked enough for everyone. Jesus encouraged the disciples not just to do the work but also to pray for more workers. Pakipasa itong Luke 10, 2 to 3, ganun na tayo. Kay Luke 10, Sister Livia tayo, no? 2 to 3. Luke 10, verses 2 to 3. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Yan. May lesson ako dito na dapat natin makita. Kasi minsan, totoo yan, nagpe-pray tayo. Pinapag-pray natin yung katabi mo sa church, kapitbahay mo, kasama mo sa bahay. Pero yung isang sinasabi ni Jesus Christ, na ipag-pray na kalimutan natin. Ano ang sabi doon? Pray to the Lord of the harvest to send forth laborers. Because the harvest is plentiful, but the laborers are few. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, bawat mananalangin ka na gusto mong umani, lagi mong idadagdag sa panalangin mo yung mga mag-aani rin. Pag-pray mo yung mga taga-ani rin, dagdagan pa ng Panginoon. No? So, maganda yun na yung goal natin, not just to pray for the soul, but we have to pray for those harvesters, for the laborers, for the workers in the vineyard. Mahalaga po siya. Kasi the harvest is ready. No? Now, meron tayong tanong, what do you think will happen if the harvest time for plantation is delayed, although it is ready? Kaya siguro magandang makasagot dito yung mga may mga pananim, may mga asyenda. No? Paano kung time na ng harvest nyo, pero ayaw mo pang ipaani? No? Ano kaya nangyayari? Yun, Jeff. Ano po, through my experiences po, yun yung last minute na manghihinayang ka na lang, sa ating workplaces. Nandun yung manghihinayang na lang tayo dahil sabihin, ay, nakalis na pala si ganyan, di ko man lang siya na-share ng salita ng Panginoon. So it happens to me, siguro, I've been in a Christian for a long time. Pero yung maraming pagkakataon na ganun po yung nangyayari, hindi ko lang na mag-resign na pala, nandun lagi yung heart's desire natin na one of these days, I will share the words of God to these people, to this man, to this colleague of mine. Pero naminis natin po yun, same thing. And praise be to God, dahil po God has given us that opportunity na mag-gather yung mga harvester. Sa company po namin, nagkaroon na po ng harvester na group. So we started in prayers. Now, nowadays, for some reasons, may mga malas po ng mga kabayan, may mga langis sa office namin. But, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, but because in spite of, kami nga, may naghahanap pa rin ng mga greener pasture po yung mga kasama natin. But in spite of that, nandun na po yung sa prayer namin in every Wednesday morning. Nakakapag-share na kami ng salita ng Panginoon na in spite, hindi lamang yung pinipray namin yung company, kundi pinipray na rin po namin yung mga tao, yung mga kasama namin, especially na mga hindi mga Kristiyano na to receive the Lord Jesus Christ to be their Savior.
So, huwag na po tayo maghintay ng last minute na lagi tayo nanghihinay lang. Sayang, I should have done this before they left. Sorry. Yan, praise the Lord. So maganda yun, no? Directly, yung example niya spiritually. Pwedeng, kasi yung background natin sa Pilipino, hindi maganda yung manyana habit. Diba? Yung sabi, hindi, bukas na lang. Sa susunod na araw na lang. Hindi, may isang linggo pa naman eh. Naku, matagal pa yan eh. Ganyan yung manyana habit. Hindi siya magandang tradisyon. No? At ito nga, pag alam mong ready na pero ayaw mo pang gawin, it might defeat the purpose. Pwedeng dying soul na yun eh, o kaya dying to meet the end. No? It does not sustain the life accordingly. Kasi hindi mo alam, mamamatay na, biglang bumagyo, biglang na-aksidente, biglang nawala, so sayang siya. So point number 3 natin, focus on the mission God has set for us. So, ang pangatlong mahalagang bagay in my goal to win the prize, we have to focus on the goal, focus on the mission. Sabi po ng Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, but he who wins soul is wise. Pag tinignan mo yung Proverbs na to, maaaring ang titignan lang natin ay yung parang, sino ba talaga yung matatalino? Parang gano'n eh. Ano ang sagot doon? Sino ba talaga yung matatalino? He who wins souls is wise. Diba? Yan ang sagot eh. Ang matatalino lang na talaga, yung totoong matatalino, yung mga nag-bring ng soul. Bakit? Sabi nga rito, you can be in Christ and qualify for wisdom, but until you share this Jesus, whom you believe and accepted as Lord and personal Savior to others, then you do not have the kind of wisdom proper in Proverbs 11:30. Bakit? Kasi ang Kristiyano, gusto lang niya magkaroon siya ng tree of life. Tree of life, magandang buhay, nakatanim siya sa tubig na hindi nalalanta, sa oras ng ani, aani siya, pag oras ng fruit, namumunga siya. Pero nakalimutan niya, dapat siyang magkaroon ng soul winning. Diba? Kaya hindi siya wise. Kahit sabihin mo, lahat tayo ay tree of life. Pero in the end, pagharap natin sa Panginoon, ano yung bunga natin? Wala. So hindi tayo wise. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging wise ka na. Ayan. Maging wise ka na ngayon. Diba? Kasi, hindi lang dapat tayo maging tree of life. Wala lang tayong battery nito Ayan, pakibasa natin John 4:34. Nakalim na tayo. Brother din. Sir Vilus. John 4:34. John 4:34, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Yan. Kasi point number 3 natin, sabi nga nun, focus on the mission God has set for us. So makita natin yung life and ministry of Jesus Christ. Nung minsan tinanong siya, kumbaga pag tinanong siya, kumain ka na ba, maestro? Ang sagot niya, my food is to do the will of my Father which is in heaven. Nakapokus siya. Di ba? Hindi siya pwedeng magkaroon ng distraction sa mundo. Nakapokus pa rin siya. Kaya nagugutom siya, kaya busog siya, kaya maraming tao naghihintay sa kanya, nakapokus pa rin siya. Tayo siguro, konti lang ang distracted na tayo, di ba? Nakalimutan na natin yung goal natin. So, yun po yung dahilan. We have to focus on the mission that God has set for us. Question. Can anyone share an example of how you met your mission or target in spite of the many distractions or disturbances? Siyempre, marami na tayo sa karanasan natin. May mga target tayo o mission, whether sa church or sa company, na na-meet natin yung target, pero dumaan tayo sa mga distraction, sa mga disturbances. Pwede bang mag-share ng briefly? Anyone, paano nyo na-accomplish yun in spite of the
disturbances or distractions sa isang target as si Julie. Maganda yung tanong, Pastor. Napakarami kong experiences sa pamilya ko. Siguro pinakamagandang experience na pwede kong sabihin is yung namatay po yung tatay ko. Kasi sabi nga nila, it is very impossible daw na it's very hard na ihatid ang isang patay sa Pilipinas ng ilang araw lang. So, pero talagang doon ko nakita ang pagkilos ng Lord sa buhay namin lahat. So, isa pa na nakita ko yung talagang financially we struggled. Talagang emotionally we are down. We really also struggled. Spiritually din po, talagang nag-struggle din ako. Parang feeling ko nga during that time, parang nag-iisa ka. Pero the Lord did not give me during that time. Sabi ko nga, dami pong mga revelation na talagang tinuro rin sa akin ng Lord. But actually, it is not because of the other people, but itinuro ito sa akin ng Lord. Siguro, hindi ko na sabihin yung mga pinagdaanan ng tatay ko, kung paano kami yung tinawid. But during that time, nung kami po ay nakauwi na, pinigilan po talaga ako ng mga kapatid ko to share na sabi ng mga kapatid ko, huwag mo naman sasabihin na wala tayong ginastos nung namatay si tatay. Talaga siguro gusto rin nilang ipakita na nahihiya sila, na wala kaming pera. Pero pinipigilan talaga nila ako magsalita. Hindi ko alam bakit, talagang gusto nila sila magsasalita. Pero sabi ko, bakit ganyan kayo? Sabi ko, bakit niyo pipigilan? Talaga naman talagang kumilos ang Lord sa buhay natin at dapat natin i-declare yun. Hindi ko alam bakit. Ako naman talaga ang tinawag din ng pare during that time to speak about my father. Dapat yung panganay namin, di ba? O yung pangalawa. Pero the Lord is so good. At talagang sinabi ko at dineclare ko po that siguro talagang nilagay ako ng Lord, yun ang mission ko, that my family will know that the strength that it's coming from us, it's not from us. It's not because of our job that we are under the government, but because we have the Lord in our lives. At talagang sinabi ko sa lahat na sa bawat journey po namin, Pastor, talagang nakita ko ang pagkilos ng Lord. Simula nung dumating sila rito, sinama sila rito, tumilos ang Lord, namatay ang tatay ko hanggang makabalik ang tatay ko na iniisip namin dito ililibing dahil wala kaming pera. Pero talagang nakita ng mga kapatid ko kung paano kumilos ang Lord at hindi ko na kailangan sabihin pa. Kaya nga sabi nga kanina, no, hindi yung harvest talaga, it's not, you don't need to wait for the perfect time because the time is now and people are hungry and people need to realize that without God, we cannot do anything. So truly, the Lord is good at ngayon naman po ay hindi ko na kailangan imbitahin minsan ng mga kapatid ko. Sila na rin na nagsasabi, mag-church pa tayo. So praise the Lord. Praise the Lord. So yung mga kasama niya pag Friday, yun yung bunga. Yun yung harvest. Palapakan natin ang Panginoon. Point number 4, Jesus set greater goals to be achieved. Kung tayo may mga goal na inisip natin, pwede na ako dito sa goal na to. Siguro 5 kaluluwa o 1 kaluluwa lang kahit na 1 taon. No, minsan Panginoon, bigyan mo na ako ng 5 kaluluwa for this year. Pero alam niyo ba, sabi ni Jesus Christ, ang sinet niyang goal sa atin, magpula tayo. John 14:12, sabi niya, Verily, verily, I say to you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than these shall he do. Ibig sabihin, magsisinungaling ba si Jesus Christ? No, of course. Naalala ko yung lesson na to eh. Nung matin ako ng mga pastoral training, pag nakakita kayo ng verily, verily, sa Tagalog niya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo. Ibig sabihin nun, ine-emphasize niya yung truth ng word na yun, that it shall really come to pass. Ganon. Kaya, yung salitang verily, verily, pag tinignan mo rito, hindi siya magsisinungaling. Lahat ng ginawa ni Jesus Christ,
Pag ikaw ay mananampalataya na nag-surrender ka ng buhay sa Kanya, at ang pananampalataya ito ay buhay at makapangyarihan, lahat ng ginawa niya, sabi niya, gagawin din ng taong yun. At higit pa dun ang magagawa ng taong yan. Kaya pag tinignan natin, paano natin patutunayan na higit pa dun ang nangyari sa kanyang mga followers? Ayan, buko box. Pag binasa niyo isa-isa yung nangyari nung unang chapter, di ba? Minit ni Jesus Christ yung mga followers niya. Chapter 1. Chapter 2, na-receive nila yung Holy Spirit. Chapter 3, nag-preach si Peter, first time. 3,000 agad ang nasave. Kaya pag tinignan nyo, 3,000, tapos 5,000, tapos multitudes, tapos multiply. Sunod-sunod lang yung chapter. Ayaw ko sabihin, pero mas marami yan sa na-save sa panahon ni Jesus. Mas marami siya. Kaya pag tinignan mo, yung sinabi ni Jesus Christ, higit pa doon ang magagawa mo dahil nananampalataya ka sa akin. Pinatunayan niya ng Panginoon ng time ng mga disciples. Yung bilis ng salvation na yung mga harvest ay tumatanggap. At yung mga nagtuturo sa kanila, hindi galing ng mga Bible school. Imagine nyo, walang pinag-aralan sila. Sabi nga ng Buko Box, how these people share and preach the gospel, which they are ordinary men. Sabi niya nun. Pag binasa mo yung Bible, sabi niya nun, how come these people can preach? They are illiterate. Sa ibang translation, illiterate and ordinary men. Bakit nila sinasabi gano'n? Kasi wala silang pinag-aralan. Pero ilang libo yung naliligtas. Di ba? Ilang libo yung naliligtas. Kaya yung goal na binibigay sa atin ng Panginoon is always beyond, because ang Diyos ang gumagalaw sa mga kaluluwa. Hindi naman tayo Tayo, magsasalita lang tayo, pero ang totoo na maghihipo sa mga kaluluwa, ang magliligtas talaga ay ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, ang question natin, they'll give some factors as a Christian to reach certain goal in our spiritual life. Please give example, if any. So, sino gustong mag-share? Ano yung mga factors na magiging daan o dahilan na ma-attain natin yung goal natin sa ating spiritual life? Pwede kayo magbigay ng example. Sino gusto magbigay ng sagot na ano yung mga factors na makakatulong o magiging paraan para ma-reach natin yung goal natin sa ating spiritual life? Anybody? Sister Joanne. Pastor, isang factor, yun po being consistent sa pag-invite, being consistent sa pag-pray para dun sa in-invite mo, and consistent din sa pag-pray sa Lord na bigyan ka ng guidance para maibuka mo talaga yung bibig mo sa mga taong nais mo na mailigtas ng Lord. Kasi hindi sa akin po, tingin ko po hindi tayo po yung, sa akin po hindi po ako yung namimili kung sino po yung gusto kong sabihan ng Word of God. Pero nagbibigay po ang Lord sa atin ng mga tao talaga na nais niya na maisama po talaga sa kingdom niya. So yun po, consistency. Praise God. Maganda po yan, no? Prayer consistently. Brother Selwyn. Yan. Sa akin po siguro yung pag may opportunity to share the word, like for example, may mga event. So marami po tayong tuling, marami tayong mga circle of friends outside church. So pag po tayo na-invite, minsan parang you are parang fed na mag-share ng Word of God. Not directly na mag-preach ka doon or mag-say ka ng mga verses, pero yung to lead a prayer po dun sa group. And I think that's a good start po na makilala ka nila bilang Christian. And later on, kung nalaman nila na Christian ka, pero pala dun sa circle na yun na
brother, parang Christian ka, so makikilala nila yung buhay mo at unti-unti mag-real ng food. Yan, siguro yung sinasabi ni Brother Selvin, yung isang factor na magkaroon ka ng initiative, no? Or sometimes we call it aggressiveness, di ba? Dati medyo silent type ka lang, medyo very passive ka, hindi, saka na, makinawag ka lang ako. Di ba? Parang gano'n, di ba? Masyadong passive. Pero siguro kung yung factor na, why not, pag-uwi ko naman. Let me try. Let me initiate. O, sana. Sa akin po siguro sa pastor, sa experience ko po, siguro bilang Christian, we have to live a life of example. Kasi madaling magsalita madaling mag-share, pero ang problema, nakikita ba sa buhay mo yung sinishare mo? Kasi katulad po sa work namin, syempre marami pong mga hindi Christians doon, tapos meron din po kami yung mga na-invite ko po kasi ngayon, actually hindi rin sa work ko sa labas po yung mga, kung makikita niyo yung mga umaattend. Hindi po sila consistent, pero nagpapatuloy po sila. Talaga po nag-create ako ng group sa amin na nagsisend ako sa kanila everyday ng daily devotions. At syempre po, kapag tayo po nakikita nila sa atin yung buhay natin, we're living a life of a good example to them as a Christian, lalo po silang nahihikayat, Pastor. Alam niyo po yun, nakikita kasi nila sa buhay natin, nakikita kung paano kumikilos ang Lord sa buhay natin, lalo-lalo na po kapag nakakaranas sila ng mga pagsubok sa buhay. Dahil ko silang ini-encourage na magpatuloy sila sa Panginoon, magtiwala sila sa Lord. Kaya naman kapag sila po ay nakaranas pas ng mga pagsubok, at dito po ay nakita nila kumilos ang kapangyarihan ng Lord sa buhay nila, talaga po blessed na blessed sila. Yun po yung nakakatuwa doon, na kahit hindi sila consistent, pero pag nag-share sila sa'yo, tuwan-tuwa sila at nararanasan nila yung kabutihan ng Lord, natutuwa po yung mga puso natin, tama po ba? Kasi yun yung goal natin na maranasan ng mga taong ito, yung nararanasan natin sa Panginoon. Amen? Kasi it's really so blessed to have the Lord sa buhay po natin. Kaya talagang dapat gampanan po natin yung mission na to. Huwag po tayong mapapagod. Di ba, minsan nagkakaroon tayo ng time sa buhay natin na parang, wow, parang araw-araw na to, di ba? Pero bakit ganun pa rin, di ba? Pero sabi nga ni Pastor, we have to be consistent. Kailangan tayo magpatuloy dahil kailangan we have to win the race. Kailangan makaabot tayo sa dulo. At itong mga taong ito ay matulungan din natin na makaabot doon. Yun lang po, Pastor. Praise the Lord. Thank you very much. Palapakan natin ang Panginoon. So, maganda pong example yan. No? Yung we have to be a good example or model as a Christian. Yan po isa sa pinakamahalaga. Now, in our conclusion, sabi nga dito sa Luke chapter 2 verse 49, and he said to them, "Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business?" So, ang ating conclusion, we are asked if our business is connected with God. Gusto ko itong i-emphasize yung kahit nasaan ka, estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, housewife ka man, o ikaw ay may sariling business, ang ginagawa ko ba ngayon ay connected with God? Kasi si Jesus Christ, yun lang simple tanong niya eh. I am of my Father's business. Ibig sabihin, nakakonect siya sa kanyang Ama, sa lahat ng kanyang ginagawa. So, hindi masamang maganda yung kinalalagyan mo, hindi masama na may maganda kang negosyo, may magandang karir, pero baka disconnected yun sa iyong Ama sa langit. Dapat connected ka pa rin. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. So, ang ating prayer, sabay-sabay natin sa ating goal ng number 1. I pray that God God's calling.